Welcome back sa Break Till Dawn, episode 4. Siyempre kasama ko pa din si Fermarie. At ang re-reviewin namin battle ngayon is yung battle ni Batang Rebelde versus Manda Baliw sa Flip Top. At bago namin simulan to, sabihin ka ba? Welcome back sa Break Till Dawn. Bale itong battle na to, laban ni Batang Rebelde at ni Manda Baliw. So yung pagka-upload niya ng Flip Top dito nakakatuwa kasi pinagsama nila yung pangalan ng dalawa. Ginawang Manda Rebelde at Batang Baliw. Kasi yung picture na hati, nakita mo yun? Yung, sa Flip Top. Bali yung standing ni Manda Baliw dito is 4-0. Wala pa siyang talo ng time na to. Tapos yung kay Batang Rebelde naman, 15-8. So, di-discuss natin later on yung post-Akon 14 na rankings or standing sa Flip Top. Ano na? So, yun, simulan na natin. Maraming salamat pala sa nanood sa last episode namin. Sa recent episode, simulan na natin. Yes! Pinagtawas ng Hoggat! Kaya may lumabas na! Ano pala, heads up tol. First time ko lang mapapanood to eh. Ito lang mismo on the spot. Ikaw. Ako, napanood ko siya ng live, pero syempre, limot ko na yung mga sinabi. At pagka-upload ng Flip Top nito sa page nila sa Facebook, di ko rin pinanood para sariwa ko pala ulit maririnig ngayon. So, balik natin. Oo, andun ko pa sa gitna, nakakuha. Kaya nga. Start natin. Yes! Pinagtawag ng Hoggat! Kaya may lumabas na Hogguy na may old style at ugly face na ang sarap ipa-laminate para meron akong panakot sa mga dagadong sa aming place kapag holiday. Sa mga all-time, ikaw ay laging late. Yan ang aking hate. Pag ako nag-assassinate, nuclear bomb, damay buong barangay. Simulan nyo na mag-evacuate. I am great. Mga bars, sobrang heavy, parang may added weight. Sobrang okay kagabi si Albertis ang aking take. Para wait. GL na tol. Line ni GL yun eh, sa round 1 niya kay Sayad. Ginaya niya yung scheme na adequate, pare weight. Yung mga 8 yung ano. Pare weight. Tsaka yung intro niya kasi sabi niya, nagtawag si Arik ng Old Gods. So ang laking impact talaga nung ginawa ni GL na nagtawag siya ng Old Gods. So saan niya dumating old guy? Old guy. Nagagamit ng mga MC. Tsaka wala pang wala pang Parody. sa scheme na ganun ni GL. Si Batang Rebelde pa lang. Tsaka marami rin siyang tumatak na na scheme. di mga ginagawa niya ng parody. Di ba kay Sayan? Mahusay dito si Batang Rebelde. Shoutout pala kay Kuya Nico Manuel, Manda Baliw, tsaka kay Kuya Marvin, Batang Rebelde. Tuloy natin. Mas yung pare weight. Sobrang heavy, parang may added weight. Sobrang okay kagabi si Albertis ang aking take. Para wait. Uminom ng tubig. Hindi ako sanay mag-multi ng ganong kahaba, kaya kailangan ko ng water break! Nagustuhan niyo ba yung line-up? Diba, napakaswabe? Pero bibigyan kita ng tip pare. Huwag mong ibibigay silip kay Sir Deo, kundi nilalap-lapan na lang mga iligari. Pero kanina ako, tattoo artist ka daw. Kaso yung data mo malabo, kaya sablay ka gumawa. Ulit pinatuan mo ng portrait ng baby, ilang buwan lang lumipas yung baby, tumanda. At speaking of baby, ganito ang tsura ng baby kapag hindi minahal ng magulang kasi real talk yung mama mo, yung grade rate niya sa'yo masyadong advanced. Biruin mo, excited siya, para lang ipalaglag ka agad. Kasi yung mama mo, aswang, manananggal, dahil lang pokpok sa inyong syudad. Manananggal, pokpok, ano tawag doon? Kalahating mababa ang lipan. Pero seryoso, laban nito sa MRBL kay Jan, nag-ribad siya, sabi niya. Kaya ako ninakaw yung saging kasi ikaw yung nag-utos. Laban niya kay Game Boy, nag-ribad din siya, ang sabi niya,
Ibabalik ko yung hot sauce. Kaya ko yun ginagawa kasi ikaw yung natutos. Wow! Nag-recycle ng rebat para lang makapuntos. Itong pokong ramen na sa pagkopya lang taliktik. O bakit? Yung mga nilalaw na linya mo, gusto yung religion sa trial times. Ano hindi? Wala bang katotohanan itong mga paratang ko? Eh, ultimo man natin mong nakalaban, putang ninanakawan nyo. Ninanakawan mo, laban nito FRBL World Cup Tournament. Kalaban mo si Enem. Ang sabi nga sa'yo, ginustong magkampus ng Tunggano, kaso mukha kang garapata. Ay, di, mukha kang nakalimutan ko eh. Ginustong magka-moves ng Tunggalo, kaso ginustong magka-moves ng Tunggalo, kaso mukha kang garapata sa Ghetto Dogs. Yun. Tapos nung laban mo kay Sina, ilang taon na lumipas sa motos, ang sabi mo naman, kailangan maging aso sa Ghetto Dogs, kaso di tinanggang kasi mukha kang garapata. Galing. Istado sa akin itong fake MC. Ano yun, di mo kinopya, nagkataon lang. Ano tawag doon? Destiny? Ulul! Kaya, mas masahol ka pa sa mga hip-hop content creator pag nagbuo ka ng rounds at nag-speak kasi nagko-compile ka lang ng clips tapos aasta kang legit. Weak. Kaya pag may sinabi siyang rebuttal, inulit niya lang yun. Pag may sinabi siyang magandang linya, kinupit niya lang yun. Di nyo napapansin, matagal na kayong niloloko ng leching yan kasi yung binayaran yung ticket, brand new, pero material niya, puro nakaw at second hand. Hindi ka rapper, isa kang scammer. Ang sarap mong pektosan, pero magre-rebut siya at makikita natin kung gaano siya naapektuhan. Ikaw na daw. Yung round 1 ni Batang Rebelde, maganda yung simula na, yung GL parody lines. Tapos bumagsak siya sa water break kasi hindi na daw kaya multi ng ganun kahaba. Tapos, parang makalat yung round 1 na, ang dami ng stumbles para masabi yung talagang lines para doon. Yun lang yung tumatak yung linya niya tungkol doon kay yung ginaya niyang parody line kay GL. Tapos the rest, stumbles, mga saktong lines lang, hindi naman ganun kabigat yung tama. Hindi pa ako makapag-decide dito. Siguro kailangan ko mapakinggan yung round 1 ni Manda Baliw. Ikaw, anong sabi mo sa round 1? Pupuntasan lang natin. So, para wala ring bias, no? Wala pa yung round 1 ni Manda Baliw. Pupuntasan na natin to. So, yun yung weight scheme. Yung puro 8 yung ender ng rhymes. Tapos bumagsak sa water break, yung malaking puntos yun. Tapos yung binanggit niya yung maglaban si Lip Cram tsaka si Sir Deo kasi baka maglakpapan. Tapos yung manananggal tapos pokpok. Ano yun? Kalahati naman ako. Kalahating Bababang lipat. Ganda rin. Tapos bringing up niya yung mga FRBL MCs. Tapos nagre-recycle daw ng line si Manda Baliw. Parang ang haba nun no? Halos kinain yung buong round 1, yung kalahati ng round 1 niya Tapos pinahagingan din niya dito si Legit. Ginamit niya, pinost ni Legit TV to Shoutout kay Legit TV. Nagpuputol lang daw ng clip para makabuo ng round. Tapos parang inano niya na magre-rebuttal si Manda. Papakita niya kung paano siya na-apekta. So bigyan ko to ng puntos na 7 moon siguro. So yun, pakinggan natin yung round 1 ni Manda Baliw. Okay. Angas mo Pinagbibintangan ako magnanakaw. Mali yung paratang mo, kakakasuhan kita. Kalaban ko pala si Batang Rebelde. Ang kalbutero ng mga nagbibintangan ako Parang wala nag-rhyme na. Ano ba? magnanakaw. Mali yung paratang mo, kakakasuhan kita. Parang nag-rebat lang siya na nag-rebat lang siya na as is nag-uusap. Tuloy natin. So nag-rebat nga siya. Ito pala si Batang Rebelde. Ang kalbutero ng mga lola sa Cavite. Purmakan na isipin. Kumbaga to, laban hindi siya style clash Pareho naman silang komedyante So paramihan na lang siguro ng puntos kung Effective. sino yung makakapagpatawa kay Arnie mo tsaka Sa crowd. Tsaka sa judges. Pero galawan ay kirip. Alawan ko pala si Batang Rebelde. Ang kalbutero ng mga lola sa Cavite. Purmakan na simple pero galawan ay kirip. Wanted ko sa lugar nila sa kasong
pag nanakaw ng dahon ng sili? Hindi ka ba nagsisisi sa pinangalan mo sa sarili? Batang rebelde? Tangin ang pangalan niyan, pang sili. Aking napansin eh. Parang title ng lumang pelikula ni Robin eh. Hoy bata, matanda ka na, obvious. Ako ang tunay na matanda, pero mukha pa rin bata. Tom Cruise. Ilang taon ka na ba? Tom Cruise Hollywood star siya na parang hindi tumatanda yung itsura. Tsaka siya yung gumagawa na sarili niyang stunts. Balik So, ang mga Sige, puntos-puntos natin dito yung mga jokes talaga eh. mga jokes. Pero alam mo, may mag-bars sa kanila. Kasi pa lang talaga ito, on the spot ko pa lang napanood. So fresh pa rin. Parang title ng lumang pelikula ni Robin eh. Hoy bata, matanda ka na, obvious. Ako ang tunay na matanda, pero mukha pa rin bata. Tom Cruise. Ilang taon ka na ba? 33 ka na, Maji. Sa katanong ko lang, meron bang rebelde na yung gupit laging 2x3? One-liner laban sa mahaba mag-set up. Ang manalo ka, hindi pwede. Yung setup ko, mabilisan lang, malaabos sa rebelde. Parang ito yung nakita mo sa balita. Brutal kang papatayin. Nakasuot ka man ng bulletproof sa ulo kitang paparilin. Ito pala si Marvin. Ang hip-hop na dolphin. Gangster na walang gang. So, para ka palang hitman na walang gun. Kidnapper na walang van. Sikat na walang fan. Buntis na walang tiyan. Isa kang matalinong walang alam. Nung nakaraan yung eleksyon, binoto niya yung Venus machine. Hindi na ngayon, sir. Ay, hindi. Abangan natin. Sige. Ngayong eleksyon, ang ipoboto niya naman yung pixel. Yung Bigos machine kasi nagamit na yung niya eh. Pero may Yan binagsakan. na yung nirecall niya. Binagsakan binoto niya yung pixel. Pasok. Nakakatawa siya. Tuloy na yan. Gumawa ko ng ticket. Hindi na ngayon, sir. Ngayong eleksyon, ang ipoboto niya naman yung pixel. Gumawa ko ng jingle. Ang ina, nagpa-mars pa. Gumawa din to ng gospel song, puta, may mura. Kaya ako tinanggap yung hamon na to kasi yung isang joker na nakalaban mo, sumikat, yumaman, baka maging ganun din ako. Malay mo, nasa iyo ang swerte na parang duwende. Baka sakali lang mapagbuksan ng pinto kasi yung lock pala na kay rebelde. Halos lahat ng nakalaban mo, sumikat. Ikaw, yumabang. Halos lahat ng nakalaban. Yung lock na yun, yung lock pala na kay Remende. Susi sa lock, ay lock sa kandado, tsaka lock na swerte. Ang duwende, baka sakali lang mapagbuksan ng pinto kasi yung lock pala na kay rebelde. Halos lahat ng nakalaban mo, sumikat. Ikaw, yumabang. Halos lahat ng nakalaban mo, nagkaroon. Ikaw, wala lang. Halata naman na naiigit ka sa mga kasabayan mo kasi yung karir nila mas naging better sa'yo. Itong napag-iiwan ng veterano, napaghahalata ang veterano. Woo! Wala ka nang view sa iba't ibang liga, nag-blackout ka pa rin. E di mas lalong tumilim ang iyong paningin. Palipat-lipat ka ng liga kung saan ka napupunta. Palaboy ka ba? Itong rebelde NBA, no permanent address pala. Tas yayabangan mo ako, di naman ako nagyayabang sa'yo. Nako, di ko nga pinagyayabang na undefeated ako. Undefeated ba siya? 4-0. Nasasabihin mo, si Mata, puro lang patawa. Lagi na lang ganon. Estilo mo galing pa sa lumang panahon. Ano bang mali doon? Pagkos kung hindi nyo natatanong, binabalik ko na ngayon yung komedyang nagpasaya sa inyo noon. So yun, kita naman malinis, bigiging round 1 kay Manda Baliw. May mga pasok siya na joke, yung fixer, ang ganda nung skin niya na na buntis na walang tiyan, sikat na walang fan, yung mga lines na yun, pati yung wordplay niya na luck, yung luck na swerte, tsaka luck na sa kandado. Tapos, di hamak na mas malinis yung round 1 niya kasi yung round 1 kanina ni Batang Rebelde. May mga stumbles, so palinisan ng performance, kuha ni Manda Baliw yung round 1 para sa akin.
Okay din yung ano, yung na-imagine ko yung ano, yung 90s na yung Batang Rebelde pang sine. Tapos kinonect niya kay ano, kay Tom Cruise. Tapos ano pa ba? Yung kinumpara niya yung one-liner lang siya, tapos si Batang Rebelde may setup. Okay. Tapos yung bulletproof, babarilin sa ulo. Headshot. Walang silbi Kasi- yung bulletproof mo nun eh. Tapos yun nga yung sikat na walang fan skin. Tapos yung Picos machine, yung fixer na yung iboboto. Tapos yung nagbabar sa jingle, tapos may mura sa gas tank. Oo, yan. Para sa akin, 9 points para yan, kay Batang Rebelde. So, kuha niya panoorin yung round natin one. yung round 2 nila. Round 1 kay Manda Baliw. Pasensya na may Pasensya na, hindi kami na premium. Pero, Yo, ulit natin. sa mga sinabi mo, hindi ako natakot. Kaya ako binoto yung Picos machine kasi at least hindi yun marunong mangurakot. Pero sa tagal ko dito, Sayang. nasaksihan ko na iba't ibang uri ng pagkulata. Kaya anong magmeta, punyeta, imposibleng ako ay maugapa. Kasi kada ikot ng rounds, I will adapt sa iyong mga atake. Di ba, General Mahuraga? At ang tunay na pangalan niya, Nico. Kapag nasa stage, baliw. Nico, baliw? Good! Hindi, wala natin. nakakata. So si Akata yung tinutukoy niya doon. Usapan, basta sobrang weirdo ng page, baliw. Nico, baliw? Good! Hindi, wag na natin. Huwag na natin pag-usapan, basta sobrang weirdo ng iyong trip, yung astang ikaw ang pinakamagaling sa liga, iho ang toxic, feeling MVP tong Joker, hoy, di kasi Nico na yung kitsch. Feeling Joker, kaya pala siya daw yung bagong senior ito. Mukha kang ang alipin sa gigilid. At kapag nilegit check ka ng real jokes, di uubra mga hirit mo dun. Kung sa bagay, ganyan nga pala mga baliw, madalas nag-iilusyon. Yung balat mo parang sunog na goma. Yung kulay mo karimari-marim. Kapag nakipagsuntukan ako sa'yo, ang tawag doon, shadow boxing. Kasi mas dark ka pa sa aura ni Lindstrom na may building presence din sa ito. Kung si Sherman pinapaputi ng Diyos, eto naman may reverse vitiligo. Kaya anong pinagbubuntis ka ng mama? Vitiligo, ano siya eh, parang sakit siya ni Kuya Shernan na Sa balat. may mga parts na namumuti sa balat mo sa katawan. So yung kay Manda daw, reverse vitiligo. Kasi maitim siya na. May binanggit nga din si ano eh, si Badang laban niya kay Kairam. Vertigo. Oo. Vertigo naman. Shoutouts kay Badang. Nagkamali eh. Tuloy natin. So vitiligo yung sakit sa balat, yung vertigo sa ulo. Oo. Ang pinapaputi ng Diyos, eto naman may reverse vitiligo. Kaya anong pinagbubuntis ka ng mama mo, na manananggal? Lahat ng kadiliman sa mundo sa sinapupunan niya ng ipon. Kaya anong gender reveal ka, puta kulay black yung ribbon. Pero magre-rebat yan. Uulitin niya na naman yung, kaya ako maitim kasi ako yung proud Pinoy. Okay lang ina mo. Pinoy maitim. Isipin niyo nga si Emilio Aguinaldo, Egoy. O kaya si Jose Rizal, Niga. Di ba? Mababago yung kasaysayan dahil sa katangahan nito. Yung mga miyembro ng katipunan magiging katipunegro. Ano? Nakaka-open ba masyado yung mga rap ko, utol? Ikaw itong mga itim na komedyante pero wala kang dark humor. Anak ka ni Bentong kay Whitney Tyson. Mapangahas pero walang taglay na kamandag. Python, mas overrated ka pa sa presyo ng iPhone. Yung rounds mo, puro lang hangin. Cyclone, kung puro ka jokes, wala kang maaabot. Hindi ka rin pwedeng maging icon. Kapag nakabato at tamang lakad ka ng ilang milyado ka lang nakakahit ng milestone. Pero sige na, ikaw na crowd favorite. Minahal ka nila kasi na-attract sila sa iyong kengkoy na appearance. Pero kung tingin mo sa yan, nagkakamali ka. Patunay yung laban ni Bagsik kanina na hindi lahat madadaan sa karisma. Nung gabi kasi na to, ano eh,
naglaban si Bagsik tsaka si Charisma. So, inangle niya din yung Charisma. Charisma na MC name tsaka yung Charisma na charm. So, para sa akin, round 2, sunod-sunod yung ano doon, yung Batang Rebelde. Sunod-sunod na naglanding yung katawan niya. Malinis yung round 2 niya kumpara sa round 1 niya. Tapos meron din siya doon mga ilan-ilang bars. Yung may tip ka pero wala kang dark humor. Yun, yung GT Ligo. Ikaw, parang... Malinis tol. Sinimulan niya sa sa Picos Machine, yung hindi nangungurakot. Yung rebat, malakas din pala yun. Yung Nico, Baliw Akata, Nicola Jokic, Joker, Shadow Boxing, Reverse Vitiligo, Gender Reveal, Black Ribbon, tapos yung Emilio Ego, yung Cerizal Liga, Katipo Negro, Dark Humor, Milestone, tapos yung Bagsik Charisma na mga ginamit niya. Para sa akin, 10 points yun. Perfect, walang stutter. Para kay Batang Rebelde. So, panoorin natin yung round 2 ni Manda Baliw. Joe! Tangin ina! Joe! Joe! Hindi daw Pilipino ang mga negro! So hindi pala Pilipino si Saito! Yo! 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 Magaling daw ito mag-basketball! Wow ha! Nakakatuwa! Yung laro, hindi pa nagsisimula pero si Marvin, nakalipensa na yung mukha. Magaling daw ito mag-basketball! Yes, it is true! Yung galawan niya, kangarot. Yung mukha, kangaroo. Nung nakita ko laro nito, ako'y oh shit! Yung galawan niya, malaluka. Luka Bogchik. True! Bogchik? Yung galawan niya, kangarot. Yung mukha, kangaroo. Nung nakita ko laro nito, ako'y oh shit! Yung galawan niya, malaluka. Luka Bogchik. Si Bogchik, dati siyang flip-top MC na wala na sa eksena ngayon. Pero magaling din siya nung tira niya. Shoutouts kay Bogchik. Kakampi niya ni Elshon. Ni Elshon. So, ayos din no? Parang rebat din dun. Kaya Nicola Jokic. Na line ni Batang Rebelde. Luka Bogchik. Ang polis na magic, lakas ng tama mo, sir. Pag nakakasalubong mo to sa daan, biglang nagko-crossover. Meron sa akin nakapagsabi, huli ka daw dati. Nung nag-aaral ka, lagi kang nag-guidance kasi mabagra ka daw pare. Nagpipigil ka ng tae. Tapos uutot ka, ipapawi mo sa katabi mong babae. Kaya ayaw ko nang isama pag may outing at swimming ang klase kasi umiihi ka sa swimming pool tapos hindi mo sinasabi. Sa pagre-rebelde mo, nawalan ka na ng kaibigan. Kasi lahat ng friends mo, hinahamot mo ng barilan. Kaya nung nag-aaral ka, wala kang ganong barkada. Kasi sa tuwing papasok ka ng school, lagi kang may baong granada. Pag pinupuna po pagkabaliw ko, mas baliw ka, friend. Piruin mo may mga bagay kang pinaglalaban na wala kaming pake. Wala daw masama sa pagka-rebelde kung gusto mo yung ginagawa mo. So, pwede ko palang suwayin utos ng nanay ko kasi tinatamad ako. So, pag tumahi ako at ayoko magbuhos, pwede pala ako mag-utos. Pag wala akong pagkain yung ulam mo, pwede ko agawin. Pwede pala ako magnakaw pag wala akong pera. Ganyan ang utak ng rebelde. Kaya nagkakagera. Nagseryoso Galit na ako. Galit na ako, pasensya. Yung kabubuhan mo kasi di may paliwanag ng siyensya. Yan ang resulta ng madalas mong pag-absent sa eskwela, pinag-aaral ka pero mas pinili mong manood ng Cinderella. Papatayin kita gamit simpleng letra, mawawalan ng bukit puso mo na parang nakapela. Kung nagtawag ng old god si GL, hindi ka kasama. Grow up, bata, munting paalala, yung pinapagalitan kong bata, sana magtanda na. Nanatili kang rebelde kasi galit ka sa iyong ama. Nanatili kang rebelde kasi pasaway ka sa iyong ina. Ayaw mong makinig sa opinion ng iba. Nanatili kang rebelde kasi kala mo kaya mo lahat mag-isa. Nanatili kang rebelde kasi ikay tanga. Kahit venerano, di ko gagalangin ito. Murado sa akin pagka-rebelde mo. Baka na lang tingin namin sa iyo.
Para sa akin, marami din tumatak si Manda Baliw sa round 2 na jokes. Tuloy-tuloy din, malinis din yung round 2 niya. Paano ba? Marami, Halos pareho din yung ano nila, yung nabitawan nila mga malinis din. malinis na nakakatawa. So para sa akin, bigay ko to ng tabla sa round 2. Tabla. Oo, tabla ako yun. Ako, nag-rebat siya yung kay Saito. Hindi daw pinipili si Saito kung ganun. Ba? Para sa akin, ano yun, 0.5. Tapos yung Kangaroo, yung Luka Bogchik, tapos yung nagko-crossover pag nakasalubong mo. Minsan ganun ako eh. Tapos yung mabagra, tapos yung pumapasok sa eskwela na may bakong granada tol. Kasi rebelde. Tapos yung nagalit siya, yung utak ng rebelde. Para sa akin, tabla rin. Linis yung pagka-deliver niya. Parang pareho sila yung bilang ng jokes na pasok na. Tsaka wala siyang dead air din sa mga tao. So, Malinis pareho yung round 2 nila pero tabla yun para sa akin. So tingnan natin yung round 3 ni Batang Rebelde. Kaya lang yan. Palawan natin. Kanina ba kaling mo to? Kaling na kaling. Tingin ka na sa basketball kasi ako sa iyo ay mas better. Sobrang galing ko kung ako kasama ako sa first fight ni Kylie Jenner. Pero round 3 na. mahilig kasi sa basketball. si Kylie Jenner. Hindi, si Batang Rebelde. Pero yung basket, Kylie Jenner, kasi may first time siya na mga nag-limit din siya sa mga basketball. hindi, mga ex niya talaga. Ex na. Mga NBA players. Saka ang ganda nung simula na, hindi ko alam kung pre-med yan o freestyle. Kanina bang ano yun itong So, tuloy natin. Tsaka nagba-basketball bars kasi si Batang Rebelde palagi. Yeah. No choice. Kailangan mo lang gamitin yung nakatak mas better. Sobrang galing ko kung ako kasama ko sa first fight ni Kylie Jenner. Pero round 3 na. No choice. Kailangan ko lang gamitin yung nakatago kong estilo dito. Ito yung inaalam ko sa aking mga ninuno na kung tawagin ay hipnotismo. Sundan mo lang ito kalimat kanan, sigurado makakaramdam ka ng pagkahilo-ilo. At pag hindi ko sa aking dalili, sigurado bigla kang makakatulog dito mismo. Hindi na ako pala yung tulog dito. Ito yung reverse hypnotism. May pangunta si Paro. Yung round ko kasi sobrang boring, kaya ako yung inantok. At matanong kita ko, sure ka ba na lalaki ka? Kasi kung gano'n, sarap battle kasi yung kabadingan mo bigla-biglang sumusumpong. Kasi kung totoong lalaki ka, yung battle mo kay Bayram, bakit mo siya hinamon ng suntutan ng tungkong? Suntutan ng tungkong? Yun na ba yung napili mo na pandago? Yung hirit mo ay pambayot. Bayram, suntutan ng tungkong. Walang connect, kaya ang pilit na lang pinasok. At nung huling ahon, Royal Rumble, si Batsik. Lakas kasi ng verse ko, nagkaka-technical ko rin. Technical problems, natin yan, troubleshoot. Then nagsingit man na. Oo. Medyo nalimot niya yung line pero napasuhan na ng ganun, malakas yun. Madalas din kasi yan yung pumi-feedback yung sa mic na sa live. Kaya malakas din yun tol. Masingit niya pa yun. Tsaka parang expert din si Batang Rebelde sa ganyan sa pagsisingit. Oo, pag nag-choke siya. Yung laban niya kay Pistolero, mga ginawa na niya. Ronti Pambayot, Bayram, sundutan ng tungkong. Walang connect, kaya ang pilit na lang pinasok. At nung huling ahon, Royal Rumble, si Batsik. Lakas kasi ng verse ko, nagkaka-technical ko rin. Technical problems, natin yan, troubleshoot. Royal Rumble, si Batsik. Ginamit ka, ginawa kang alipin, katulong at alalay. Ginamit ka kang kasangkapan at sandatang pangsalakay. Gawin kang sakripisyo, din lamang ang kanyang pakay. Nakakalungkot na tinuring mo siyang kakampi, pero ginawa ka lang niyang alay. At speaking of Batsik, di ba parang... Kakampi, alay. Di ba alalay yun? Hindi, alay. English word.
Alay. Okay. Alay. A-L-L-Y. Ah. Okay. Tuloy natin. Tapos alay sa Tagalog na... Kaya nga. Galing. Hindi na siya mang-rape, tuturuan kang gawin kang sakripisyo, yun lamang ang kanyang pakay, nakakalungkot na tinuring mo siyang kakampi, pero ginawa ka lang niyang alay. At speaking of pagsig, di ba para di na siya mang-rape, tuturuan mo siyang mag-masturbate? Diyan magaling ang idol nyo, kaya siya nasa araw, isang bahay sa araw nila, oh. Sobrang bored, wala magawa kaya naghanap ka ng bold na makakalsal. Tagal mo sinaraan, bituan, pero di mo lang Wait lang tol, tumitin ako eh. Sorry ba ito? Okay. Balik natin. Balik natin konti. 20 seconds. gawin kang sakripisyo, yun lamang ang kanyang pakay, nakakalungkot na tinuring mo siyang kakampi, pero ginawa ka lang niyang alay. At speaking of pagsig, di ba para di na siya mang-rape, tuturuan mo siyang mag-masturbate? Diyan magaling ang idol nyo, kaya siya nasa araw, isang bahay sa araw nila, oh. Sobrang bored, Isang wala bahay sa magawa araw kaya nila. naghanap ka ng bold na tuturuan mo Nagkamali siyang siya na. mag-masturbate. Isang araw sa bahay nila dapat. Diyan magaling ang idol nyo, kaya siya nasa araw, isang bahay sa araw nila, oh. Sobrang bored, wala magawa kaya naghanap ka ng bold na makakalkal. Tagal mo sinaraan, bituan, pero di mo na malaya na yung asawa mo ay papasok pa, sobrang lakas lang, paglaga pa ang akala niya, may sinasampalan ng asawa mo, nagulat na binuksan ang bituan dahil huli-huli ka na nagsasalsal. Pero bitin ba yung suntok? Yung 4-bar setup, walang wordplay na high class. Nahuli kasi ng misis, kaya nautot yung climax. Pero sa pagkakaibigan niya ni Bagsik, ikaw yung bad influence sa kanya. Kasi real talk, may tinatakbuhan tong obligasyon. At kahit maging single mom yung babae, hindi sa kanya mahalaga. Hindi na para pangalanan kung sino yung nadisgrasya mo, tanga. Pero buntis yung aso ng kapitbahay nyo at ikaw ang ama. Wala kang awa, tarantado. Huling-huli ka daw sa ako, dinodog style mo yung aso. Pero sa relasyon, masyado din tong gago. Kasi yung misis mong si Jen, dati okay naman siya sa relasyon nyo eh. Kasi araw-araw mo binibigyan ng bulaklak at tsokolate. Gabi-gabi mo pa akong haranahin. Ngayon, kinugulong mo sa kulungan ng aso. Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon, hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Tulungan Ngayon, yun ah. kinugulong mo sa kulungan ng aso. Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon, hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Okay si Jen, oxygen, hangin. Gaya. Nagaya pa kay Bagsik. Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, invento lang. Ang ihip ng hangin. Nagaya pa kay Bagsik. Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, invento lang. Kasi nung gabing to, nag-angle si Bagsik kay Charisma ng hindi na oxygen. Jen din kasi yung pangalan Kaya pala. jowa ni Charisma. Parang nagkataon lang siguro. Pero may punto naman kasi totoo daw yung magnano kay Bagsik for the sake of ano lang, wordplay or bars. Gano'n. Yung pala yun. Sa kanya, invento lang. Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique pa. Nagdi-distract kasi doon lang siya nakaka-technical. Lakas Gawain kasi ni Manda yun eh, mag-distract talaga minsan. Pero nasingitan niya ng freestyle na ganyan yung ginagawa niya, foul, doon lang nakaka-technical. Parang ano nga eh. Parang Kasi ngayon ko lang napanood to eh. So, parang sulat siya na ano, parang trap. Okay, tapos nagkataon yun. Oh, ano parang ina-expect na niya na mandi-distract talaga si ano, si Kasi Manny. alam niya kung saan na-pwesto yun. Oo. Tapos nandun. Tuloy natin. Yung ginawa ng physical, nilipan ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na dinilig yan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Ito natin. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na dinilig yan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. That's fun. Ano yung round 3 niya? Ang ganda na. Freestyle din yun, no? Freestyle din yun. Nagulat sa counter yung balik, tapos yung counter na hindi tinignan yung presyo na nag-shopping.
Para sa akin, ano yun, sulat yun. Sulat ba na? Sulat yun. Pwede Nilagay, sa maingay. nilagay niya talaga yun sana sa pangulo. So, kung i-scorean ko to, perfect yun ito. Perfect 10. Perfect 10 na naman. Sa akin din, perfect 10 din yung round 3 ni Batang Rebelde. Lalo yung nasingit niya dun sa nang-distract si Manda Baliw. Maganda yun. Magandang freestyle yun. Okay din yung mga binitawan niya sa simula ng round niya. Nag-rebut ba siya? Oh, yung kanino bang kanino to, galit na galit. Ayan, yung pre-med na yun. Maganda pa yung mga So, sige, ikaw. so kung ganitong judging, pag susulat siya kasi, parang kila Abra sa sa sunugan. Sana nga may ganito rin sa Flipkart para ma-justify din yung judging. May mga Oo. may mga nagti-take down notes naman to, pero mangilan-ngilan lang. So, So, sige. Pag ganito, pwede mong pag mas malakas yung round 3 sa round 2, pwede mong bawasan yung round 2, tapos ibuhos mo yung perfect talaga sa round 3. Pag ganitong crucial, ito yung pinakamalakas na round niya kumpara sa round 1 at round 2. I-start niya sa kanino bang kanino to, galit na galit. Tapos yung Kylie Jenner, yung reverse hypnotism. Tapos yung kay Kiram, sundutan ng tubong, pinasok. Yun, medyo yung first lines na yun, medyo mahina pa yun eh. Tapos lumakas na siya nung, malakas talaga si Batang Rebelde sa yung pagsisingit ng lines. Kaya yung technical problems. Tingin ko rin yun eh, parang hinanda rin niya or siguro freestyle niya. Mako-consider mo siyang freestyle. Tapos yung kakampi, alay, si Bagsik. Tapos yung nag-rap skill siya, yung binagsakan yung nahuli kaya naputol yung climax. yun. Tapos yung binalogsan yung aso. Tapos yung si Oxygen, nagbago ihip ng hangin. Tapos yung yun nga, invento lang to yung kay Bagsik. Tapos yun na yung trap niya kay kay Manda Baliw, yung trap niya. Lakas tuntun, talagang pang-kendor siya. Tapos parang pinartilyo pa yung pako dun sa kabaong, dun sa nagulat sa 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 counter. counter. Okay sana to kung nahuli siyang bumanat no? Kaso, ang Kaso huling may round 3 si May Manda round pa Baliw. siya si Manda. So far, round 1, Batang Rebelde. Round 2, tie. Hindi, round 1, Manda Baliw. Round 1, Manda Baliw. Round 2, tie sila. Round 3, tingnan natin yung round debate ni Manda Baliw para malaman natin kung kanino yung round 3. Tuloy natin. Pag ba tol, may para sa'yo yung mga distract na ganyan, nandi-distract sa battle. Foul Halimbawa, yun. nag-choke ka na. Di ba, kumbaga, sabi nga niya ni parang respect ni MC. Oo, respeto. Kagaya ng ginawa ni Apex kay Six Red, yung nalimutan niya, tapos pinaganan niya yung crowd. Kasi pag ganun, gusto mong manalo sa kalaban mo, hindi dahil nag-choke siya. Gusto mong matalo mo siya dahil mas effective yung sulat mo. Parang kung mag-choke siya, pag bibigyan mo siya, i-respect mo siya para matimbang mo rin na, okay din yung sulat. Hindi ako nanalo dito dahil sa ripat. Diba? Parang respeto pa rin talaga. Hindi ka nanalo dahil nag-choke yung kalaban mo. Kasi Oo. nakatulong ka pa dun sa Pero yun nga, trap kasi. Parang yung ginawa rin nila Slackwan, nung ahon, yung nag-i-spit sila, Ultimate tsaka si Vitron. Yung dumaan siya sa gitna. Oo. Ano yun? Parang off, no? Off siya. Pero battle kasi. Battle. Tsaka yung kay Pistolero, Surya. Tsaka ano yun kailangan qualities mo yun as MC na kahit ma-distract ka, na nag-choke ka, mabalik mo, kahit na ma-distractions. Parang ka pa din doon. Obligasyon mo pa rin na huwag ma-distract. Ganun. So, tuloy natin yung round 3 ni Manda Baliw. Wait lang, last lang. Siguro okay to nung yung panahon pa nila, nila Smaglas. Yung DOS for DOS, yung ganyan yung mga distraction na talagang hype na hype yung mga tao. Pero pag ganito kasi na parang matured na yung mga tao. Pero para sa akin, foul talaga yun. Di-distract yung kalaban mo. Lalo at nag-choke siya. Hindi niya mababalik yun. So, round 3 ni Manda Baliw, panoorin natin. Sorry. Pakita mo Gigil. Ipatan ka pare. Nagsundutan daw kami ng tungkol hirap. Yun ang kanyang sinasabi. Nagagalit ka lang kasi hindi ka namin sinali.
Ayan, ang ina mo ka, dapat sa'yo inahambalos. Kung pinuwitan mo yung aso, bakit ka nagsiselos? Wait. Yo, lagi mong kinukumpara sarili mo sa mga NBA players, ang tatangkat ng mga yon. Ikaw sa sobrang mong liit, kaya mong mag-jumping rope gamit sintron. Kala mo, kaya mong hipa ng mataas, maliit ka ng liga. Mahaba ka nga mag-set up, ang ikli naman ng biyak. Ang dami sinasabi na parang sinasabihan. Pag ito nag-set up, para lang nagluto ng hapunan, tas natapos na tanghalian. At paano na doon lang, mas maikli, mas maayos. Kung baga sa pera, mas maganda yung depende sa magastos. Tapos, malambing pa sa ilonggo yung tono niya. Pag bumabanat, di mo malaman kung nagrarampa o nagbabasa. Prepin mo, low waist gang, low waist pero ang laki ng tiyan. Pwede ba ako dyan? Kung ka-exercise yung katawan mo, di naman nagbabago. Yung pag-check mo, masyadong yung feel na feel. Kaya yung na nagsusumba. Man, are you for real? Nakita ko sa iyong reel. Taglay niya ang mga dance moves, parang dancer ni Kuya Will. Ang tunay na lalaki merong bilbil. Alam ni Kuya Kebs ang totoo. Malalaking ahas na katago sa ilalim ng malaking bato. Kaya wag mo akong inaano. Kahit tanungin mo yung mga tao dito, mas sexy pa ako sa'yo. Ay, naku, baka naman healthy. Hindi ka naman healthy. Piruin mo gigising ka ng alas 7 para mag-jogging tapos magbabaon ka ng spaghetti. Ang ina mo, weirdo, nagkukulang ka daw ng candy. Sabi mo, sa'yo ang kapeti. Mayor ka dun, men. Parang kasi nag-aabi pag yung QC ng Ken. At ito sa akin, gamit ang mga parang nakakagulat na parang si Titong umakyat sa kwarto ni Pamangkin. Sa mga joker, lagi kang game over. May galit ka sa Bisaya simula nung tinalo ka ni Conker. Tinalo ka ng mga linyahan niyang welcome to my place. Durog ka na banes, tapos tatlong buwan kang depress. Yung munal mo parang permanente kulangot. Sabi ng nanay mo, swerte daw yan. Naniwala ka naman. Yayaman ka daw dyan na parang nanalo sa sugal. Kaya hindi ka na nagtrabaho, umasa na lang sa nunal. Ayoko mamersonal, pero puro lang itong pagwapo. Babadsagin sa kilata sa kwarto. Habang yung asawa niya, OFW, nagsisilbi sa mga mababahong Arabo. Ganyan ba yung dapat na biliban na tao? Yung asawa yung pinagtatrabaho? Okay. Kung di ka pa nag-rebelde, wala ka pa pinaglalabas sa sarili. Para kang tanga ka. Mabuti sana kung makakatulong sa marami yung slogan mo, mas maganda pa. Akala ko pa naman yung pinaglalaban para sa bayan, pansarili lang pala. Shit. Parang parang binili mo round 3 ah. Ikaw muna. Kanino ka sa round 3? Ano, doon nagulit ako doon Batang Rebelde yung round 3 tol. Bitin yung yung hindi niya na sarado Kumbaga round 3 na yung magtatapos ng battle Dapat may magandang ender ka doon. Di baling pangit yung ender mo ng round 1 tsaka round 2 Basta yung round 3 masara mo kasi buong battle yung sasara mo. Lalo na ikaw yung Muli. yung sayang. So para sa akin, ibibigay ko sana siya kay Manda yung round 3 kasi patok yung mga jokes niya doon, pati 2 points agad yung rebat niya yung basta may rebat siyang dalawa na pasok. Tapos sunod-sunod may mga suntok siya na patawa, ganun. Kaso, ang naging basehan ko, yun nga, parang incomplete yung ender niya sa round 3. Which is kay Batang Rebelde naman ng mabigat na puntos ni Batang Rebelde sa round 3. Yung sinara niya ng isa counter, nagulat ka sa counter. Di pa natin alam kung freestyle yan o pre-made. Pati yung even though na-distract siya, balik niya ng malakas, yung nandi-distract, foul, ganyan nakaka-technical. So yun, konting-konti lang, sayang. Kung nasara sana ng maayos ni Manda yung round 3 niya, pwedeng kay Manda yun, pero round 1 ko, kay Manda Baliw, round 2 tie, round 3 kay Batang Rebelde. So sa laban na to para sa akin, kay Batang Rebelde ako. 2-1.
pareho lang kami ng judging. So, yun nga, bitin kasi yung round 3 ni Manda. 5 points lang kumpara dun sa 10 points ni Batang Rebelde. Sayang paakyat na sana siya. Siguro, nakalimot siya. Tapos sinarado na lang niya kasi parang okay naman kasi nagtatawanan pa yung mga tao. Tsaka feel niya, lagpas 2 minutes na. Pero non-tournamental ito Tournament naman siya Pero Kahit mahalaga pa rin yung manalo, di ba? So, pasensya na din sa mga medyo maingay. Improve namin to. Tingnan natin yung judging. First part ng Rebelde, mag-i-export SS para sa kanilang pareho. Ang boto ng kurado, 3, 2, maligay, para kay Manda Baliw. Gulat din yung iba no? Gulat din siya Nagulat din siya. So yun, 3-2. Pero yung sa atin ba, kung ano yung judging natin, 2-1, 2-1 sa amin. Round 1 kay Manda Baliw, 2 tie, 3 kay Manda Baliw. So Kay Batang 2-1 yun. Rebelde. Pero, kay Batang Rebelde pala, sorry. Pero yun, 3-2 yung judging. Hindi natin alam kung bakit. Siguro, tingin mo ano yung naging base Hindi ko na? alam Depende na lang Depende siguro sa paliwanag ng judges So parang obvious na nabitin yung round 3. Oo. So hindi ko lang Siguro binuntosan doon yung rebat. Tsaka, konti lang kasi yung patawan ni Batang Rebelde. Pero maglakas yung round 3 niya. Di ba? Malakas din yung... Pinakamalakas nga yun sa lahat ng rounds sa kanilang pareho. Pinakamalakas naman ni Manda dito para sa akin yung round 1 niya. Oo. So yun, again, opinion lang namin to. Sayang. Huwag nyo kami i-hate. Siyempre mga idol namin lahat ng nasa Idol yan, top. mga Idol yung mga yan. I-breakdown lang namin para matimbang at maganda rin na naglilista si Fermary dahil yun doon ka talaga makakakuha ng basihan kung paano mo pupuntosan yung kada round. So dito, sayang lang kasi natalo si Batang Rebelde. Sa ranking kasi natin, ito post ahon 14 na siya. So number 1 pa rin si Poison, 23-7, number 2 si Mot, 13-0, number 3 si Batas, 27, si Pistol number 4, 28, sa positive si D, 15-3, tapos si MZ 15-5. So sayang na natalo si Batang Rebelde dito kasi pwedeng pang 17th win niya sana yung laban niya nung ahon. So ang record niya ngayon 16-9. Tapos nung time na to, undefeated kasi si Manda Baliw tapos magkalapit pa yung standing ni Batang Rebelde tsaka ni Balaki. So mapapabilang sana si Sayang lang na Batang Rebelde. sayang. Tapos ngayon na magkatabla na sa standing si Balaki tsaka si Jonas 15-9. One-on-one battles lang na standing. Samantala si Manda Baliw 5-1. Kasi natalo na siya kaya sa so yun, sayang lang. Sana tuloy-tuloy pa tong battles niya ni Batang Rebelde kasi Magaling din si Batang Rebelde. Hindi lang siya nag-spotlightan ng tuloy-tuloy. Mahusay din. underrated Magaling din si Manda Baliw. Oo naman. Magaling din pa rin. Shoutout si Kuya hindi naman red man. Tsaka kay Kuya Marvin, shout out. Maraming salamat. So yun, sana na-enjoy niyo yung episode 4 na to ng Break Till Dawn. Salamat sa mga nanonood sa amin. I-subscribe nyo at i-like nyo yung YouTube channel namin na Mio. May mga iba din kaming review dyan. May review din kami dyan ng kanta. At kita-kits tayo sa mga susunod pa. Marami pa kaming re-review yung battles. Flip Top, FRBL Motos, at kung ano-anong liga. Shoutout sa mga liga na yan. Pulo. Yun, Pulo. Maraming salamat. Yun, maraming Share nyo rin salamat. itong video na to. Supportahan nyo rin kami. Pinabahan. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa mga susunod pang review ng kanta at battle. Dito na lang. Peace. Be out.